Yun, good afternoon or magandang araw sa inyo mga ka-5-9 ano. So tulad nga nung nasabi ko sa inyo nung nakaraan, is i-discuss natin ngayon. Ang topic natin ngayon is 11 general orders, no? So umpisa na natin. Kailangan ma-memorize ng bawat gwardiya ito, lalo na sa mga beginners, kasi ito yung kadalasang tanong sa interview. So kailangan alam ninyo ito. So sige, number 1, to take charge of the post and all company properties in view. Sa pagkakaintindi ko rito, pangasiwaan natin yung ating binabantayang kumpanya or mga establishment, no? So pangalawa, to walk in an alert manner during my tour of duty, keeping always observe everything that take place within sight or hearing. So maglakad tayo ng alerto, mag-observe tayo sa ating kapaligiran, kung may mga nasusunog man dyan, hindi yung lakad lang tayo ng lakad. So kailangan magmasid-masid din tayo, kasi baka mamaya may nag-spark na pala doon sa area of responsibility natin, hindi pa natin nakita. So alert lang ano. Pangatlo, to report all violation and orders I am instructed to enforce. So gumawa tayo ng ulat, ng report kung may nangyaring insidente sa ating AOR. So gumawa tayo ng report, no, or ilagbook natin para kung sa gayon mayroon tayong reference. Pang-apat, to relay all calls from post most distance from the security house where I am stationed, no. So yun. Pang-lima, to quit my post only when properly relieved. Yun ang napakahalaga ito mga kasama, no? Hindi tayo pwedeng umalis sa post natin nang wala pa tayong kapalitan. Kahit 36 hours pa yan, hindi nyo pwedeng i-abandon yung post. Ulitin ko lang, to quit my post only when properly relieved. GO number 5. Number 6, to receive, obey, and pass on to the relieving guards all orders from company officials, ship in charge, or ship leaders. So ibili natin ano. So i-turn over natin yung dapat i-turn over. Hindi yung nandiyan yung kapalitan natin, basta na lang tayo aalis. So yung iba tatakbo na, nagmamadali ng umuwi. So ibilin din natin sa kapalitan, or kung mayroong ship in charge kayo, yung SIC kung tawagin, so ibilin nyo rin kung may mga bilin, lalo na kung galing sa mga higher official ng kliyente natin. So dapat ipagbigay bilin natin, no. So number 7, to talk to no one except in line of duty. Ugaling-ugali na ng mga guards ito, na kapag naka-duty, nakwento lang ng isang driver o ng yaya, so wala na, limot na ang lahat, napakwento na. So isipin din natin na naka-duty tayo, no. Hindi yung nakikipag-chismisan tayo, nakwentuhan ka lang ng isang magandang babae, wala na, hinayaan mo na yung mga pumapasok, hindi mo na minando yung iyong pwesto, no? So to talk to no one except in line of duty. So number 8, to sound or call the alarm in case of fire or disorder. So pagkabang may sunog, tayo yung mag-a-alarm para ma-alerto yung mga empleyado sa loob na mayroon tayong sunog, or kung may mga disorders man, may mga rally, ganyan. So i-confirm muna pala natin bago natin i-sound the alarm, no? So verify muna natin bago tayo pumindot ng alarm. So ito sunod, to call the superior officer in any case not covered by instruction. So yun, kailangan kumol tayo sa official natin, no? So kung kinakailangan tayo, humingi lang tayo ng gabay sa ating official, to call the superior officer in any case, no, not covered by instruction. So hindi naman po pwede yun na, halimbawa merong isang nagtitinda, hindi mo mapaalis, so tatawagin mo na agad yung officer. Hindi. So ang paggamit nitong GO number 9 na ito, kung kinakailangan lamang, no. Hindi yung officer pa yung magpapaalis doon sa dapat mong paalisin. Hindi mo lang mapaalis yung bystander, tatawagin mo na agad si officer. So hindi ganon. Kailangan reasonable pa rin yung pagtawag mo ng kay officer, no. So number 10, to salute or bow company officials, superiors in the agency, ranking public officials, and officials of the Philippine National Police. So ito mahalaga ito mga kasama. Dumaan na yung operations manager, nandun ka sa parking, tinanguan mo lang, tumango ka lang, hindi ka man lang tumayo, hindi ka man lang sumaludo, no.
So, respeto mga kasama, napakahalaga nito. Hindi yung parang tropa mo lang yung, minsan yung isang operations manager. So, kailangan sumaludo ka kapag siya ay dumaan, no? So, matatalakay ko pa rin ito sa mga susunod kasi may topic ako regarding dito sa salot na ito, no? So, number 11, to be especially watchful at night during the time of challenging, to challenge all person on or near my post and to allow no one to pass or loiter without proper authority. So sa gabi to. So kailangan mapagmasid tayo sa gabi, hindi yung puro tulog. So mga kasama, walang gwardiya na hindi natutulog, pero dapat naka-alerto pa rin tayo, no? Kung may kabady tayo, dapat palit-palitan kayo sa pagtulog. So walang magsasabi na ay hindi ako natutulog, walang gwardiya na hindi natutulog mga kasama. Ginagarantor ko sa inyo yan, no? So yun, maging alerto lang tayo sa gabi. Huwag yung papasok na papasok. Halimbawa, out na si Juan de la Cruz ng alas 5, babalik siya ng alas 12 ng gabi. So maski empleyado pa siya, may karapatan kayong sitahin siya. Tanungin mo, anong reason, bakit ka babalik ng alas 12? Ang schedule ng pasok mo, 8 to 5 lang. So, hindi po pwede yung porke empleyado, papasok ka na papasok ng 10 oras na ng gabi. So, tanungin natin. Kaya nga to be especially watchful at night. Tanungin natin kung saan papunta kasi hindi na niya work schedule kasi mamaya inside job na yon, so nalusutan na kayo, di ba? So yun mga kasama, yan yung 11 general orders, so dapat memorize natin yan, no? Yung merong iba na matagal lang gwardiya pero hindi pa memorize yan, so mga kasama please lang, diyan nakasalala yung pang-araw-araw nating trabaho sa 11 general orders, no? So dapat alam natin yan, lalo na kung ikaw ay isang security guard, no? So yun mga kasama, sana ay may napulutan kayo ng kaunting aral sa sinabi ko at lagi tayo mag-iingat sa ating duty. So adjourn.